Ninanakaw nila ang buhay ko habang ako'y nagpapakakuba, habang nagmamasa ako ng harina sa madilim na kusina. Nagpapakasarap ang asawa ko sa kama kasama ang matalik kong kaibigan. Pabigat lang si Sabina, kukunin natin ang lahat. Ang malupit niyang sigaw. Pero tapos na ang pagiging martir. Titibagin ko ang kanilang kaharian gamit ang sarili kong mga kamay. Handa na ba silang tikman ang puot ng isang inang nagising sa katotohanan? Nakakasuka na ang amoy ni Sabina. Puro mantikilya at asim ng panis na gatas ang kumakapit sa balat niya. Kung hindi lang dahil sa bake shop na ipinangalan sa kanya, matagal ko na siyang iniwan para sa'yo, Celestina. Ang tinig na yon ni Salvador ay umalingaw-ngaw mula sa lumang memory card na nakasaksak sa laptop sa ibabaw ng mesa. Sa mga oras na yon, maingat at punong-puno ng pagmamahal na hinuhulma ni Sabina ang mga rosas na ising para sa birthday cake ng kanyang matalik na kaibigan. Nakangiti pa siya kanina. Iniisip kung gaano sasaya si Celestina sa paborito nitong red velvet cake na buong gabi niyang pinagpuyatang gawin. Ngunit ang ngiting iyon ay unti-unting pinunit ng mga salitang nagmula sa mismong asawang pinagsilbihan niya ng 15 taon. Bumitaw ang kanyang mga daliri. Ang piping bag na puno ng kulay rosas na ising ay bumagsak sa sahig, tuluyang sumira sa magandang hugis na kanyang pinaghirapan. Napakapit ng mahigpit si Sabina sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Tila naubos ang hangin sa loob ng kusina. Gusto niyang sumigaw, ngunit may matigas na tila nakabara sa kanyang lalamunan. Ang pakiramdam niya ay unti-unting gumuho ang buong mundo na maingat niyang binuo. Bago pa man siya makabawi sa unang saksak, nagpatuloy ang video. Pumasok sa mismong frame ang kanyang biyenan na si Doña Sagrario. Inasahan ni Sabina na magagalit ito na ipagtatanggol siya bilang asawa ng anak nito. Ngunit sa halip na manita, kalmado lamang na umupo ang matanda at nagwika na bilisan ni Salvador ang pagpapasagot kay Sabina sa mga papeles ng paglilipat ng bake shop upang tuluyan na nilang maangkin ang buong negosyo bago pa man ito makahalata. Ang bawat salitang binitawan ng 3 taong pinag-alayan niya ng kanyang buhay ay naging mga patalim na paulit-ulit na ibinabaon sa kanyang dibdib. Pamilya ang turing niya sa kanila. Si Celestina, na tinulungan niya noong mga panahong walang-wala ito, ang ninang ng kanyang nag-iisang anak na si Sofia. At ang asawa niyang tinanggap niya ng buong-buo, kahit noong mga panahong lugmok ito sa utang at kawalan ng pag-asa. Nanghihina ang mga tuhod na umahon si Sabina mula sa kanyang kinatatayuan. Habang paatras siyang naglalakad, nahagip ng kanyang nanlalabong paningin ang mamahaling handbag ni Celestina na naiwan sa ibabaw ng sofa sa labas ng kusina. May isang nakatuping pulang papel na nakausli mula rito, tila isang babala o isang lihim na naghihintay pang mabuklat. Ngunit wala na siyang lakas upang alamin iyon. Tinakpan niya ng nanginginig na kamay ang kanyang bibig upang pigilan ang anumang hikbing maaaring makawala at nagtago sa pinakamadilim na sulok ng imbakan ng mga sangkap. Ang pamilyar at matamis na amoy ng vanila na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay biglang nagdulot ng matinding pagduduwal. Sa gitna ng dilim, nakasandal siya sa malamig na pader, yakap-yakap ang sarili habang tahimik na umaagos ang masaganang luha. Pumasok sa kanyang isipan ang mahimbing na mukha ng kanyang anak na si Sofia na natutulog sa itaas. Para sa bata, titiisin niya ang lahat. Pero paano niya kakayanin ang ganitong kataksilan? Sa isang iglap, dahan-dahang umangat ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa kanyang buhok. Pinagpagan niya ang alikabok ng harina na kumapit sa kanyang mga hibla. Isang mapait at tahimik na pagtanggap sa kalupitan ng paghusga ng kanyang asawa sa kanyang kaanyuan. Isang katawang nawalan ng kinang dahil sa walang pagod na pagpapakakuba para sa kanilang negosyo. Habang unti-unting nilalamon ng manhid na sakit ang kanyang pagkatao, naramdaman niya ang paggalaw ng sahig. May mga paang naglalakad palapit sa imbakan.
Bumilis ang paghinga ni Sabina. Mula sa labas ng pintuan, umalingaw-ngaw ang boses ng lalaking minsang naging mundo niya. Ang boses nito ay pilit na pinatamis, puno ng pagpapanggap at kasinungalingan. Sabina, mahal, nasaan ka? Sabina, mahal, nasaan ka? Ang tinig na yon ay tila isang malamig na kamay na sumakal sa lalamunan ni Sabina sa gitna ng madilim na imbakan. Mabilis niyang pinunasan ang mga luhang naglandas sa kanyang pisngi gamit ang laylayan ng kanyang apron. Huminga siya ng malalim. Pilit tinatapalan ng pekeng katatagan ang pusong kakadurog lamang. Nang humakbang siya palabas patungo sa liwanag ng kusina, nakita niya si Salvador na nakangiti. Isang nangiting dati ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso, ngunit ngayon ay nagdudulot ng matinding pagkasuklam. Lumapit ang kanyang asawa, bahagyang hinaplos ang kanyang braso, at nagtanong kung bakit tila namumutla siya. Nagsinungaling si Sabina. Isinisi ang kanyang itsura sa pagod mula sa magdamag na paggawa ng cake. Tumango lamang ang lalaki at nag-utos na ihanda na ang almusal dahil naghihintay na ang kanyang ina sa hapagkainan. Ang hapagkainan ng mga Quinones ay laging balot ng nakakasakal na pormalidad. Habang maingat na inilalapag ni Sabina ang mga mainit na pandesal at kape, sinimulan na naman ni Doña Sagrario ang kanyang paboritong litanya. Nakataas ang kilay ng matanda habang humihigop ng kape, ang mga matang mapanuri ay nakapako sa manugang na walang imik. Ipinaalala na naman nito kung paano nila inampon si Sabina mula sa kawalan, kung paanong ang apelyidong Quinones ang nag-angat sa kanya mula sa pagiging hamak na panadero lamang. Sa bawat pagbigkas ng matanda sa salitang utang na loob, tila may mabigat na kadena na lalong humihigpit sa leeg ni Sabina. Gusto niyang isumbat na ang asim ng kanyang pawis at ang mga paso sa kanyang braso ang nagligtas sa negosyong ito mula sa pagkalugi, ngunit nanatili siyang tahimik bago umalis ang mag-ina para sa isang mahalagang pulong. Nakayukong lumapit si Sabina upang magmano sa kanyang biyenan. Nang ilapat niya ang matandang kamay sa kanyang noo, halos masuka siya. Ang kamay na yon, na nagsuot ng maskara ng kabanalan, ay ang mismong kamay na kumukonsinti sa pagtataksil ng kanyang asawa at nagpaplano sa kanyang pagbagsak. Nang tuluyang makaalis ang sasakyan ni Salvador, hindi na inaksaya ni Sabina ang oras. May isang huling bagay siyang kailangang siguruhin, ang kinabukasan ng kanyang anak na si Sofia. Nanghihina ang mga tuhod na nagtungo siya sa saradong opisina ng kanyang asawa. Memoryado niya ang mga numero ng kahadiyero dahil siya mismo ang nag-ipon ng bawat sentimo na nakatago roon. Pinihit niya ang trangka at binuksan ang mabigat na bakal na pinto. Kinuha niya ang asul na libreta ng bangko na naglalaman ng pondo para sa kolehiyo ng kanyang anak. Ngunit nang buklatin niya ang mga pahina, nanginig ang kanyang mga kamay na puno ng mga pilat at kalyo mula sa mainit na pugon. Walang laman. Ang mga huling pahina ay nagpapakita ng isang malaking paglabas ng pera na nangyari 2 araw pa lamang ang nakalipas. Ang balanseng pinaghirapan niyang buuin sa loob ng maraming taon ay simot na simot. Hindi siya makapaniwala. Kinuha niya ang telepono sa ibabaw ng mesa at mabilis na tinawagan ng bangko. Nagmamakaawa sa ahente sa kabilang linya na pakiulit ang sinabi nito. Kinumpirma ng ahente na ang kanyang asawa mismo ang naglipat ng buong halaga patungo sa isang pribadong account na nakapangalan sa isang company SS. Nanlamig ang buong katawan ni Sabina, S at S Salvador at Celestina. Ninakaw nila hindi lamang ang kanyang pagsisikap bilang asawa, kundi pati na rin ang karapatan at kinabukasan ng sarili nilang anak upang pondohan ang kanilang maruming relasyon. Parang kinakapos ng hangin na lumabas si Sabina ng bike shop upang maghanap ng lakas. Ang sikat ng araw sa labas ay tila walang pakialam sa gumuho niyang mundo. Sa pagkakataong yun, isang mamahaling itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang tindahan.
Bumukas ang pinto at iniluwan nito ang babaeng tinuring niyang kapatid, si Celestina. Nakangiti itong bumaba, mukhang sariwa at walang bakas ng anumang pagkakasala sa mundo. Ngunit ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Sabina ay hindi ang presensya ng babae, kundi ang kumikinang na bagay na nakasabit sa leeg nito. Isang mamahaling kwintas na brilyante, na ang halaga ay eksaktong katumbas ng pinag-aral ng kanyang anak na ninakaw ng kanyang asawa. Ang matalim na liwanag na nagmumula sa brilyante ay tumusok ng direkta sa mga mata ni Sabina. Tila binubulag ang huling hibla ng kanyang pag-asa. Ang boses ni Celestina ay tila pulot na ibinuhos sa isang bukas na sugat nang tawagin niya si Sabina. Mabilis siyang lumapit at niyakap ng mahigpit ang kanyang matalik na kaibigan habang humihingi ng paumanhin dahil ngayon lamang siya nakadalaw muli. Ramdam ni Sabina ang malamig na haplos ng kwintas na brilyante sa kanyang balat, ang mismong hiyas na binili gamit ang kinabukasan ng kanyang anak. Gusto niyang itulak ang babae. Gusto niyang isigaw ang lahat ng dumi na nakita niya sa video, ngunit nanatiling tila estatwa ang kanyang katawan. Nanatili siyang nakakulong sa bisig ng ahas na nagpapanggap na kalapati. Eksaktong pagdating naman ni Sofia mula sa paaralan. Ang mukha ng dalaga ay agad na nagliwanag nang makita ang kanyang ninang Celestina. Tumakbo ang bata at yumakap ng mahigpit, isang pagpapakita ng busilak na pagmamahal sa taong lihim na sumisira sa kanilang pamilya. Kinuha ni Celestina ang isang mamahaling kahon mula sa kanyang sasakyan at ibinigay ito kay Sofia. Isang bagong disenyo ng telepono na alam ni Sabina na hinding-hindi niya mabibili sa kasalukuyang kalagayan ng kanilang pananalapi. Habang tuwang-tuwa si Sofia, pasimpleng tiningnan ni Celestina si Sabina mula ulo hanggang paa, isang mapang-uyam na titig na nagpapahiwatig ng kanyang pagiging nakatataas habang si Sabina ay nananatiling balot ng dumi at harina. Nang sumapit ang gabi, ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila mas lalong naging mabigat. Habang naghuhugas ng mga pinagkainan, hindi mapuknat ang paningin ni Sabina sa kanyang sariling mga kamay sa ilalim ng umaagos na tubig. Ang mga kalyo at peklat na nakuha niya sa loob ng maraming taon sa harap ng mainit na pugon ay tila mga saksi sa kanyang katangahan. Sa gitna ng malalim na pag-iisip, nadulas ang isang basong kristal mula sa kanyang basa at nanginginig na kamay. Ang tunog ng pagkabasag nito ay pumuno sa buong kusina. Ang mga piraso ay kumalat sa sahig na tila mga bituing bumagsak at nawala ng ningning. Hindi nagtagal ay pumasok si Salvador sa kusina. Sa halip na itanong kung nasugatan ba ang kanyang asawa, isang malalim na buntong hininga ng pagkairita ang kanyang pinakawalan. Sinabihan niya si Sabina na masyado itong lampa at walang ginawa kundi magdagdag ng kalat sa bahay. Habang dahan-dahang pinupulot ni Sabina ang mga bubog, lumapit si Salvador at inilapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Sinabi nito na kailangan na nilang pirmahan ang mga papeles para sa pautang ng bangko upang madagdagan ang kapital ng bake shop. Ngunit alam ni Sabina, batay sa napanood niyang video, na ito na ang huling hakbang upang tuluyan siyang mawalan ng karapatan sa negosyong siya naman ang bumuhay. Lumabas din mula sa anino ng pasilyo si Doña Sagrario, matamang nagmamasid habang ang kanyang mga daliri ay nakahawak sa kanyang rosaryo. Tila nagdarasal, ngunit ang mga mata ay puno ng kasakiman. Hinimok nila si Sabina na pirmahan na ang dokumento para sa ikabubuti raw ng pamilya at ng kinabukasan ni Sofia. Dahan-dahang tumayo si Sabina mula sa pagkakaluhod sa sahig. Kinuha niya ang panulat na iniabot ni Salvador. Nararamdaman niya ang titig ng kanyang asawa at biyenan na tila mga buwayang naghihintay sa kanilang biktima. Ang dulo ng pluma ay sumayad sa puting papel, habang ang isang maliit na patak ng tinta ay dahan-dahang kumalat sa ibabaw nito. Tila isang mantsa na hindi na kailanman mabubura. Sa mga sandaling iyon, ang tanging naririnig ni Sabina ay ang sariling tibok ng kanyang puso
na tila isang babala. Pipirmahan ba niya ang sarili niyang hatol? O ito na ang simula ng kanyang pagbawi sa lahat ng kinuha sa kanya? Bumigat ang pakiramdam ni Sabina. Tila ang hangin sa loob ng silid ay naging semento na dumiin sa kanyang dibdib. Sa gitna ng matatalim na titig ni na Salvador at Doña Sagrario, biglang binitiwan ni Sabina ang panulat. Hinawakan niya ang kanyang noo at nagkunwaring nawawalan ng balanse hanggang sa masagi ng kanyang siko ang baso ng tubig sa tabi ng mga papeles. Ang likido ay mabilis na kumalat, nilalamon ang mga mahahalagang pirma at ginawang basang tumpok ng putik. Ang dokumentong dapat ay tatapos sa kanyang karapatan. Galit na tumayo si Salvador. Ang kanyang mukha ay namula sa puot, habang ang kanyang ina ay nagpakawala ng mga salitang kasing talim ng patalim. Pinararatangan si Sabina na sadyang tanga at walang silbi. Ngunit sa ilalim ng kanyang nakayukong ulo, may isang lihim na buntong hininga ng ginhawa si Sabina. Nakakuha siya ng kaunting oras, kahit alam niyang pansamantala lamang ito. Kinabukasan, tila nakisama ang tadhana sa kanyang pighati. Habang mag-isa sa loob ng madilim na kusina ng bookshop, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang pag-ugong ng mga makinang tumigil sa pag-ikot at ang amoy ng usok mula sa nasunog na linya ng kuryente. Sa gitna ng kadiliman, napaluhod si Sabina sa tabi ng kanyang mga hinalong harina. Ang kawalan ng liwanag sa paligid ay sumasalamin sa kawalan ng pag-asa sa kanyang puso. Ngunit isang estranghero ang pumasok sa pintuan, dala ang isang munting liwanag mula sa kanyang flashlight. Nang tumama ang sinag sa mukha ng lalaki, tila bumalik ang gunita ni Sabina. 15 taon na ang nakalilipas. Ito si Santino, ang batang laging madungis na binibigyan niya ng mga sobrang pandesal noon. Ngunit ang lalaking nasa harap niya ngayon ay hindi na ang batang nanghihingi ng pagkain. Maayos ang kanyang pananamit, may tindig na kagalang-galang at mga matang puno ng lalim at talino. Habang maingat na inaayos ni Santino ang sirang daluyan ng kuryente, napansin niya ang sugat sa daliri ni Sabina mula sa pagkabasag ng kristal kagabi. Hindi nagdalawang isip ang lalaki. Inilabas niya ang kanyang maliit na medical kit at dahan-dahang hinawakan ang nanginginig na kamay ni Sabina. Ang init ng palad ni Santino ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahupa sa lamig na namumuo sa sistema ng babae. Maingat niyang nilinis ang sugat, bawat galaw ay puno ng pag-iingat na tila ba ang kamay ni Sabina ay isang mamahaling porselana na ayaw niyang mabasag. Sa loob ng maraming taon, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam si Sabina ng tunay na pag-aalaga na walang hinihinging kapalit. Walang utang na loob, walang sumbat, tanging dalisay na malasakit. Nang matapos siyang bindaan, na natiling nakatitig si Santino sa kanyang mga mata, isang titig na nagpaparamdam kay Sabina na hindi siya nag-iisa sa labang ito. Lumapit ang lalaki ng bahagya, sapat na upang maramdaman ni Sabina ang init ng hininga nito sa kanyang tabi. Sa gitna ng katahimikan ng bake shop, nagwika si Santino sa isang mahinang tinig na tila ba ayaw niyang may ibang makarinig. Ate Sabina, alam ko kung ano ang ginagawa ni Salvador sa pera ng bake shop. Hindi mo kailangang magdusa ng tahimik. Ang katahimikan sa loob ng maliit at tago na kapihan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot kina Sabina at Santino. Sa labas, ang bawat patak ng ulan na humahampas sa salamin ng bintana ay tila mga luhang hindi na kayang pigilin ng langit. Inilatag ni Santino ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang kaluskos ng mga puting papel na sumasayad sa kahoy ay tila bawat hiwa ng patalim sa pandinig ni Sabina. Bawat pahina ay naglalaman ng mga numero at pirma na nagpapatunay sa dumi at baho na itinatago ng pamilya Quinones sa ilalim ng kanilang marangyang pangalan. Ipinaliwanag ni Santino sa mahinahon, ngunit seryosong tinig ang bawat detalye. Ang bakeshop na itinayo ni Sabina gamit ang kanyang dugo at pawis
ay ginagamit na ngayon ni Salvador para sa paglilinis ng maruming pera at pag-iwas sa buwis. Mas masakit pa rito, ang lahat ng papeles ay nakapangalan kay Sabina. Kung sakaling dumating ang mga awtoridad, siya ang magbabayad, siya ang makukulong, habang sina Salvador at Celestina ay malayang tatakas dala ang lahat ng yaman. Nang makita ni Sabina ang pangalang Company SS sa dulo ng isang bank statement, tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. S at S Salvador at Celestina. Sila ang nakikinabang sa pondong pilit niyang pinag-ipunan para sa pag-aaral ni Sofia. Napayuko si Sabina, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na tinatakpan ang kanyang mukha. Walang ingay na lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang bawat pagyanig ng kanyang balikat ay nagpapakita ng isang pusong winawasak ng paulit-ulit na pagtataksil. Ang bawat alaala ng kanyang pagsisilbi ay tila mga basurang itinapon lamang ng mga taong kanyang minahal. Sa gitna ng kanyang pagluha, dahan-dahang itinulak ni Santino ang isang tasa ng mainit na tsaa ng chamomile patungo sa kanya. Ang usok na nagmumula sa tasa ay tila nagdadala ng munting init sa kanyang nanlalamig na sistema. Hindi siya hinawakan ni Santino sapagkat alam nito na ang kailangan ni Sabina ay ang espasyo upang maramdaman ang sariling sakit bago ito tuluyang maging galit. Ate Sabina, ubusin mo muna itong tsaa. Alam kong masakit, pero hindi ito ang oras para sumuko. Ang soul ng bake shop na yon, ang recipes mo, hindi nila yon mananakaw sa'yo kahit kailan. Sa iyo ang galing, sa kanila lang ang pangalan. Ang mga salitang yon ni Santino ay tila isang munting liwanag na tumagos sa madilim na ulap ng kanyang isipan. Tama si Santino. Ang kapangyarihan ay wala sa titulong hawak ni na Salvador, kundi sa mga kamay ni Sabina na marunong lumikha mula sa wala. Pinunasan ni Sabina ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, ang takot na laging nakakubli sa kanyang mga mata ay pinalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Kung nais ni na Salvador na kunin ang lahat, ibibigay niya ang shell, ngunit kukunin niya ang perlas. Nang bumalik siya sa mansyon ng mga Quinones, sinalubong siya ng mga mapang-uyam na salita ni Doña Sagrario tungkol sa kanyang pag-alis nang walang paalam. Ngunit hindi na yumuko si Sabina. Tinitigan niya ang matanda ng diretso sa mga mata, isang titig na hindi pa nakikita ng biyenan sa loob ng 15 taon. Walang imik siyang pumasok sa opisina ni Salvador habang ang lahat ay natutulog. Marahan niyang pinihit ang numero ng kahadiyero. Ang bawat galaw ng bakal sa loob ay tila isang piping saksi sa kanyang paghihimagsik. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanap sa mga orihinal na titulo, biglang bumukas ang pinto ng silid. Ang anino ni Salvador ay humaba sa sahig, habang nakatayo ito sa may pintuan. Ang muka ay balot ng pagtataka at namumuong galit dahil sa pagkakahuli sa kanyang asawa na malapit sa kanyang pinakatatagong sikreto. Ang tibok ng puso ni Sabina ay tila isang tambol na nagbababala ng isang malaking bagyo na malapit ng sumabog. Ang bawat segundo ay tila tumigil sa pag-ikot nang magtama ang paningin ni na Sabina at Salvador sa loob ng madilim na silid. Ang anino ni Salvador ay tila isang dambuhala na bumabalot sa maliit na katawan ni Sabina, habang ang liwanag mula sa bukas na kahadiyero ay nagpapakita ng panginginig ng kanyang mga daliri. Ang tunog ng bakal na nagtatama sa loob ng trangka ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, tila isang babala na hindi na siya makatatakas pa. Mabilis na nag-isip si Sabina. Ibinaba niya ang kanyang balikat at pinahina ang kanyang tindig. Pilit na ibinabalik ang imahe ng isang takot at sunod-sunurang asawa. Sinabi niya sa mahinang boses na naghahanap lamang siya ng gamot para sa kanyang sumasakit na ulo at akala niya ay iniwan ito ni Salvador sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang asawa ay lumapit ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang nito sa sahig na kahoy ay tila isang mabigat na pasanin sa pandinig ni Sabina. Hinawakan ni Salvador ang kanyang baba.
Iniharap ang kanyang mukha sa liwanag at tinitigan siya ng may halong pagdududa at panghahamak. Sinabihan siya nito na huwag nang makialam sa mga bagay na hindi niya kayang unawain, sapagkat ang negosyo ay para sa mga matatalino at hindi para sa isang babaeng ang alam lang ay humawak ng harina. Matapos siyang palayasin sa silid, nagtungo si Sabina sa kusina upang pakalmahin ang kanyang nagwawalang damdamin. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol sa loob ng kanyang dibdib na unti-unting kumakalma, ngunit naiiwan ang isang malalim na sakit. Sa gitna ng katahimikan, naalala niya ang mga salita ni Santino at ang mainit na haplos nito sa kanyang sugat. Iyon ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy sa pagpapanggap. Kinuha ni Sabina ang kanyang lumang kwaderno, ang librong naglalaman ng lahat ng kanyang mga lihim na timpla at diskarte sa paggawa ng tinapay. Sinimulan niyang isulat muli ang mga ito sa isang paraan na tanging siya lamang ang makakaunawa. Habang iginiguhit ng kanyang panulat ang bawat letra, tila binabawi niya ang kanyang kaluluwa mula sa pamilyang Quinones. Ang bawat salita ay isang hakbang patungo sa kanyang kalayaan. Ngunit ang munting pag-asang iyon ay biglang nadungisan nang pumasok si Sofia sa kusina. Ang kanyang anak ay masayang nagpapakita ng isang mamahaling sapatos na regalo raw ng kanyang ninang Celestina. Sinabi ni Sofia na nais siyang isama ni Celestina sa isang bakasyon sa susunod na buwan, malayo sa nakakapagod na amoy ng bake shop at sa malulungkot na mata ng kanyang ina. Ramdam ni Sabina ang hapdi ng pagkakaselos at ang takot na baka tuluyan ng makuha ng ahas ang puso ng kanyang anak. Nang gabing iyon, habang naglalakad si Sabina sa pasilyo, narinig niya ang mahinang boses ni Celestina na nanggagaling sa silid ng kanyang biyenan. Hindi siya nagkamali. Pinaplano na ng dalawa ang tuluyang paglalayo kay Sofia sa kanya sa pamamagitan ng pagpapadala sa bata sa isang paaralan sa ibang bansa sa ilalim ng pangangalaga ni Celestina. Ang bawat kataga ng kanilang pagtatawanan ay tila mga lason na ibinubuhos sa kanyang pandinig. Napahawak si Sabina sa malamig na pader ng pasilyo. Ang kanyang paningin ay nagdilim sa tindi ng udyok na pumasok at sumigaw. Ngunit sa halip na kumilos ng padalos-dalos, hinawakan niya ang kanyang dibdib at naramdaman ang munting papel na ibinigay ni Santino kanina. Isang pangalan at isang numero ng isang abogado na dalubhasa sa mga kaso ng pamilya at ari-arian. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kayang manatiling tahimik habang unti-unting ninanakaw ang tanging dahilan ng kanyang pagsisikap, ang kanyang anak. Ang bawat butil ng harina na kumakapit sa kanyang mga daliri ay tila mga paalala ng bawat taon ng kanyang pagtitiis, bawat patak ng pawis na ibinuhos niya para sa pamilyang Quinones. Sa gitna ng kusina, habang ang init ng pugon ay humahalik sa kanyang pisngi, pumasok si Sofia na bitbit ang isang makulay na brochure ng isang mamahaling paaralan sa Singapore. Ang mga mata ng dalaga ay puno ng pangarap. Isang kinang na hindi matumbasan ng anumang yaman, ngunit para kay Sabina, ang bawat salita ng kanyang anak ay tila isang matalim na aspile na itinutusok sa kanyang puso. "Ma," sabi ni Ninang Celestina, "doon daw ako dapat mag-aral." Sabi niya, "Masyado ka raw busy dito sa bake shop, kaya siya na ang bahalang mag-asikaso ng lahat." "Isn't it great, Ma?" Singapore. Pinilit ni Sabina na ngumiti. Kahit na ang kanyang mga labi ay nanginginig sa matinding pighati, hindi niya magawang sabihin sa anak ang katotohanan niya, na ang ninang na hinahangaan nito ay ang mismong babaeng sumisira sa kanilang tahanan. Nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mga kamay ay patuloy sa pagmamasa ng kwarta. Dinidiin ang lahat ng galit at sakit sa bawat pagtulak ng kanyang mga palad. Nang lumabas si Sofia, naiwan si Sabina na mag-isa. Ang tanging kasama
ay ang tunog ng sarili niyang mabigat na paghinga at ang mabagal na pagtakak ng oras sa dingding na tila bumibilang sa nalalabi niyang sandali kasama ang anak. Nang hapong iyon, sa ilalim ng matandang puno ng nara sa tapat ng parokya, naghintay si Sabina. Doon niya muling nakita si Santino. Sa gitna ng ingay ng lungsod, ang presensya ng lalaki ay tila isang tahimik na santuwaryo. Inabot ni Santino sa kanya ang isang maliit na kapirasong papel na may pangalan ni Attorney Severina Cruz. Sa pagkakataong ito, hindi lamang dokumento ang ibinigay ni Santino. Napansin niya ang pamumula ng mga mata ni Sabina at ang tila pagbagsak ng mga balikat nito. Dahan-dahang kinuha ni Santino ang isang malinis na panyo at iniabot ito kay Sabina. Walang anumang salitang binitawan, ngunit ang init ng kanyang titig ay tila isang yakap na nagpaparamdam na hindi kailangang maging malakas ni Sabina sa harap niya. Sa loob ng 15 taon, si Sabina ang laging sandigan ng lahat, ang laging nagbibigay, ang laging matatag. Ngunit sa harap ni Santino, tila pinayagan niya ang kanyang sarili na maging marupok. Isang munting butil ng luha ang kumawala at dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi na agad namang tinuyo ng banayad na pagdampi ng panyo ni Santino. Ate Sabina, alam kong mahirap, pero tandaan mo, ang agila ay kailangang dumaan sa bagyo bago tuluyang makalipad ng mataas. I'm just here. Hindi kita pababayaan. Ang mga salitang yon ay tila isang mahinang himig na nagpatahimik sa ingay ng kanyang isipan. Sandaling nagtama ang kanilang mga paningin at sa munting puwang sa pagitan nila, naramdaman ni Sabina ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang kinalimutan. Isang damdamin na hindi nakabatay sa obligasyon, kundi sa dalisay na pag-unawa. Ngunit ang munting katahimikang iyon ay agad na binasag ng realidad nang bumalik siya sa mansyon. Naghihintay sa kanya si Doña Sagrario sa salas. May hawak na isang dokumento na tila ba isang parusa. Ipinatawag ng matanda si Sabina at malamig na iniutos na pirmahan ang guardian authorization para kay Celestina upang opisyal na maging legal na tagapangalaga ng bata sa Singapore. Ang mukha ng biyenan ay walang bakas ng awa. Tila ba ang paghihiwalay ng ina at anak ay isang ordinaryong transaksyon lamang. Hawak ni Sabina ang papel. Ang bawat gilid nito ay tila nagliliyab sa kanyang mga kamay. Tumingin siya sa itaas ng hagdanan kung saan naroon ang silid ni Sofia. At pagkatapos ay sa kanyang biyenan na tila isang buwayang naghihintay ng huling hatol. Isang malalim na tinig sa loob niya ang nagsasabing kung pipirma siya, tuluyan nang mawawala ang kanyang anak. Ngunit kung hindi, ilalabas na niya ang lahat ng kanyang alas sa gitna ng laban na hindi pa siya ganap na handa. Ang bawat titik sa papel na hawak ni Sabina ay tila mga anay na unti-unting kinakain ang kanyang huling pag-asa. Sa harap ng matatalim na mata ni Doña Sagrario, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit pilit niyang pinatatag ang kanyang tayo. Ang bawat buntong hininga ng kanyang biyenan ay tila isang utos na hindi dapat baliin. Isang paalala na sa pamamahay na ito, siya ay nananatiling isang dayuhan na walang karapatang magpasya para sa sarili niyang dugo. Mama, kailangan ko po munang makausap ng maayos si Sofia. Isang malaking desisyon ito para sa isang 16 na taong gulang at ayaw ko siyang madaliin nang hindi niya lubos na nauunawaan ng lahat. Iyon ang tanging naisagot ni Sabina sa mahinahon ngunit matatag na tinig habang dahan-dahang inilalapag ang panulat sa ibabaw ng mesa. Ang mukha ni Doña Sagrario ay tila isang madilim na ulap na nagbabadyang magpakawala ng bagyo. Ngunit bago pa man makapagsalita ang matanda, mabilis na nagpaalam si Sabina, bit-bit ang bigat sa kanyang dibdib na tila isang malaking bato na hindi niya maialis. Nagtungo siya sa kinalalagyan ng opisina ni Attorney Severina Cruz, ang abogadong ipinakilala ni Santino. Ang bawat hakbang niya sa malamig na semento ng kalsada ay tila isang paghahanap sa sariling nawawalang pagkatao. Sa loob ng opisina,
Ang bawat salitang binitawan ng abogado ay tila mga malamig na katotohanang sumasampal sa kanyang mukha. Ipinaliwanag ni Attorney Severina ang bigat ng mga dokumentong nakuha ni Santino. Ang bawat pirma ni Salvador sa mga maanumalyang transaksyon ay sapat na upang gumuho ang buong imperyo ng mga Quinones. Ngunit ang mas masakit para kay Sabina ay ang mabatid na ang kanyang sariling pangalan ay ginamit na kalasag ng kanyang asawa upang protektahan ang sarili nito sa oras ng kapahamakan. Paglabas niya ng gusali, naramdaman ni Sabina ang isang pamilyar na init sa kanyang tabi. Naroon si Santino, nakasandal sa kanyang sasakyan. Tila ba hinihintay ang bawat pagbagsak at pagbangon ni Sabina. Sa gitna ng ingay ng mga sasakyan at abalang mundo, ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang kumpas ng musika na nagbibigay ng payapang himig sa nagwawalang damdamin ni Sabina. Ate Sabina, hindi mo kailangang pasanin ang buong mundo ng mag-isa. Nandito ako at nandito si Attorney Severina. We will make sure na makuha niyo ni Sofia ang hustisyang nararapat sa inyo. Ipinatong ni Santino ang kanyang kamay sa balikat ni Sabina, isang banayad na haplos na nagparamdam sa babae na sa kabila ng lahat ng dumi at harina sa kanyang buhay, may isa pa ring taong nakakakita sa tunay niyang halaga. Hindi ito ang uri ng pagmamahal na nakakasakal, kundi ang uri ng pag-ibig na nagbibigay ng pakpak upang muling lumipad. Ngunit ang munting liwanag na yon ay tila biglang pinatay nang makabalik siya sa mansyon. Pagpasok niya sa sariling silid tulugan, isang pamilyar at masangsang na pabango ang sumalubong sa kanya. Nakatayo si Celestina sa gitna ng kanyang kwarto. Hawak ang isang mamahaling alahas na nakatago sa loob ng jewelry box ni Sabina. Isang munting alaala mula sa kanyang pumanaw na ina. Ang mapang-uyam na ngiti sa labi ng kanyang matalik na kaibigan ay nagpapahiwatig na wala na silang itatago pa. At ang pagsakop sa kanyang buhay ay hindi na lamang limitasyon sa negosyo at asawa, kundi pati na rin sa huling santuwaryo ng kanyang pagkatao. Nasaan na ang tapang mo, Sabina? Akala ko ba matatag ka? Tingnan mo ang sarili mo. Parang basahang itinapon na lang sa tabi. Ang boses ni Celestina ay tila isang lason na dahan-dahang pumapasok sa isipan ni Sabina, habang ang hawak nitong alahas ay tila isang tropeyo ng pagkapanalo. Sa mga sandaling iyon, ang tanging naririnig ni Sabina ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang sariling puso, habang ang paningin niya ay unti-unting lumilinaw sa gitna ng galit. Isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan, hanggang saan ang kaya niyang isakripisyo para sa huling piraso ng kanyang dangal bago siya tuluyang magpasabog ng lahat ng sikretong hawak niya. Ang bawat hininga ni Sabina ay tila may kasamang bubog, habang pinagmamasdan niya ang kanyang matalik na kaibigang si Celestina na nangingialam sa kanyang mga gamit. Ang alingasaw ng mamahaling pabango nito ay tila isang lason na sumasakal sa huling santuwaryo ng kanyang pagkatao. Dahan-dahang lumapit si Sabina at kinuha ang alahas mula sa kamay ng babae. Ang bawat daliri niya ay nanlalamig, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang lihim na puot. Hindi niya bagay ang hiyas na yon, sapagkat ang ginto ay para lamang sa mga taong may dangal, hindi para sa isang magnanakaw ng kaligayahan. Celestina, baka malate ka sa appointment mo kay Salvador. Hayaan mo na itong mga gamit ko, luma na ang mga ito. Hindi nararapat sa isang katulad mong laging bago ang gusto. Ang tinig ni Sabina ay nanatiling kalmado. Isang pagpapanggap na tila ba wala siyang nalalaman, habang ang bawat salita niya ay may kalakip na patalim na tanging siya lamang ang nakakaunawa. Nang lisanin ni Celestina ang silid dala ang isang mapang-uyam na tawa, napaluhod si Sabina sa gilid ng kanyang kama. Niyakap niya ang sarili, habang ang bawat pagyanig ng kanyang balikat ay nagpapakita ng isang pusong halos hindi na makayanan ang bigat ng pagpapanggap. Ngunit alam niyang kailangan niyang magtiis. Sa gitna ng kanyang pighati, muli niyang naalala ang mukha ni Santino, ang tanging tao na nakakita sa kanyang tunay na halaga sa likod ng dumi ng harina
at pagod ng isang asawang kinalimutan na ng panahon. Sa sumunod na gabi, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, muling nagtagpo sina Sabina at Santino sa likod ng lumang warehouse ng bake shop. Inabot ng lalaki ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga dokumento ng trademark. Ipinaliwanag ni Santino na matagumpay na nilang naitala ang lahat ng orihinal na recipe ni Sabina sa ilalim ng isang bagong pangalan. Ang bawat pagtama ng mga papel sa mesa ay tila isang kumpas ng tagumpay sa pandinig ni Sabina. Sa pagkakataong ito, hindi lamang panlaban ang hawak niya, kundi ang susi sa kanyang muling pagsilang. Dahan-dahang hinawakan ni Santino ang nanginginig na kamay ni Sabina. Ang init ng palad nito ay tila isang gamot na dahan-dahang humahaplos sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig lamang ay ang mabilis na pagtibok ng puso ni Sabina na tila ba nakahanap na ng sarili nitong tahanan. Hindi ito ang uri ng pagmamahal na nakasanayan niya kay Salvador na puno ng pang-aabuso, kundi isang pag-ibig na nagbibigay ng lakas at pag-asa. Ate Sabina, malapit na. Konting tiis na lang at mababawi mo na ang lahat. At kapag nangyari iyon, hinding-hindi na kita hahayaang lumuha muli. Ang boses ni Santino ay puno ng katapatan, isang pangakong tila nakaukit na sa mga bituin. Ngunit ang munting sandali ng kaligayahan ay tila isang panaginip lamang nang bumalik si Sabina sa mansyon. Nakita niya si Sofia na masayang nag-eempake ng kanyang mga gamit habang si Doña Sagrario ay nakatayo sa may pintuan na tila isang bantay na walang pusong nagmamasid. Ipinatawag ng matanda si Sabina at inilapag ang huling imbitasyon para sa kanyang ika-45 kaarawan. Ang bawat salitang nakasulat sa imbitasyon ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang kasalukuyang buhay, sapagkat doon ay nakaplano ang pagpapakilala kay Celestina bilang bagong mukha ng negosyo at ang pagpapaalis sa kanya. Habang hawak ni Sabina ang imbitasyon, naramdaman niya ang isang matalim na sakit sa kanyang lalamunan. Tumingin siya kay Sofia na walang kamalay-malay sa katotohanan. At pagkatapos ay sa kanyang biyenan na muling nagpaalala tungkol sa utang na loob. Sa gitna ng kanyang galit, isang malamig na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Kung nais nilang gawing entablado ang kanyang kaarawan para sa kanyang pagbagsak, gagawin niya itong libingan ng kanilang mga kasinungalingan. Isang tanong ang nanatiling nakasabit sa hangin. Handa na ba siyang harapin ang bawat sigaw at pighati na idudulot ng kanyang gagawing paglantad? Kahit na ang kapalit nito ay ang huling piraso ng kanyang natitirang pamilya? Ang bawat kalyo sa palad ni Sabina ay tila isang mapa ng kanyang mga pagsasakripisyo. Bawat hilat sa nangharina na kumapit sa kanyang balat ay piping saksi sa 15 taon ng pagpapakumbaba. Habang ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, nanatili siyang mag-isa sa loob ng kusina. Tanging ang mahinang pag-ugong ng refrigerator at ang matamlay na liwanag ng bumbilya ang kanyang kasama. Inihahanda niya ang mga sangkap para sa mga huling order ng bake shop bago ang kanyang ika-45 kaarawan, isang pagdiriwang na alam niyang idinisenyo ni na Salvador at Doña Sagrario upang maging huling gabi ng kanyang pananatili sa tahanang ito. Pumasok si Sofia sa kusina. Ang mga mata ng dalaga ay hindi tumitingin ng diretso sa kanyang ina. Nararamdaman ni Sabina ang pader na pilit itinayo ni Celestina sa pagitan nilang dalawa. Ang boses ng kanyang anak, na dati ay tila musika sa kanyang pandinig, ay naging matabang at puno ng pagkailang. Tinanong ni Sofia kung bakit hindi pa siya natutulog, ngunit ang tono nito ay tila isang obligasyon lamang kaysa tunay na pag-aalala. Gustong yakapin ni Sabina ang kanyang anak, sabihing ang lahat ng kanyang ginagawa ay para sa kinabukasan nito, ngunit ang kanyang lalamunan ay nananatiling barado ng mga salitang hindi pa maaaring bitawan. Nanatili siyang tahimik, dahan-dahang hinahalo ang butter ng cake, habang ang bawat ikot ng kanyang kamay ay tila pagpiga sa sarili niyang puso. Sa sumunod na araw,
sa isang tagong sulok ng parke na malayo sa mapanuring mga mata ng mga Quinones. Muling nagtagpo ang landas ni na Sabina at Santino. Sa ilalim ng malalabay na sanga ng mga puno, iniabot ni Santino ang huling kopya ng trademark registration. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga pangalan ng tinapay na si Sabina mismo ang nagpangalan. Mga recipe na minana niya sa kanyang mga ninuno at dinagdagan ng sarili niyang pagmamahal. Ang tunog ng mga papel na nagkikiskisan ay tila isang awit ng kalayaan sa pandinig ni Sabina. Sa pagkakataong ito, hindi lamang dokumento ang hawak niya, kundi ang kaluluwa ng Bake Shop na hindi kailanman mananakaw ni na Salvador. Dahan-dahang lumapit si Santino at hinawakan ng balikat ni Sabina. Ang init ng palad ng lalaki ay tumagos sa manipis na tela ng kanyang damit, tila isang mitsa na muling nagpapaliyab sa namamatay na apoy ng kanyang pag-asa. Tiningnan siya ni Santino ng may lalim na pag-unawa, isang titig na hindi kailanman ibinigay ni Salvador sa loob ng maraming taon. Sa munting sandaling yon, ang katahimikan sa paligid nila ay naging isang banal na santuwaryo. Naramdaman ni Sabina na sa likod ng bawat pasakit, may isang taong nakakakita sa tunay niyang ningning. Ito ang uri ng pagmamahal na nakapagpapahilom, isang tahimik na pangako na hindi siya bibitawan sa gitna ng paparating na bagyo. Ate Sabina, bukas ay hindi na lamang kaarawan mo. Ito ang araw ng iyong muling pagsilang. Nandito lang ako sa likuran mo, hinding-hindi ako lalayo. Ang boses ni Santino ay tila isang banayad na hangin na nagpapatatag sa naguguluhan niyang isipan. Nang bumalik si Sabina sa mansyon, sinalubong siya ni Doña Sagrario sa salas. May hawak ang matanda na isang malaking kahon na nakabalot sa mamahaling papel. Inutusan niya si Sabina na isuot ang nakapaloob na bestida para sa okasyon bukas. Ang damit ay kulay ginto, maganda sa paningin, ngunit alam ni Sabina na ito ay isang gintong hawla. Sinabihan siya ng biyenan na kailangan niyang maging isang perpektong asawa sa harap ng mga bisita dahil ito raw ang huling pagkakataon na babayaran niya ang lahat ng utang na loob niya sa pamilya. Gabi na ngunit hindi mapakali si Sabina. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin. Suot ang gintong bestida na tila isang baluti sa gitna ng digmaan. Ang bawat tahi ng damit ay tila mga tanikala na pilit siyang iginagapos sa nakaraan. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Sa halip, may isang malamig at matalim na liwanag na nagmumula sa kanyang mga balintataw. Ang mga boses ni na Salvador at Celestina na nagtatawanan sa kabilang silid ay tila mga hudyat ng pagsisimula ng huling kabanata. Bukas, sa harap ng lahat ng mga taong humahamak sa kanya, ipakikita ni Sabina na ang harina na dumi sa kanilang paningin ay ang mismong alabok na lulunod sa kanilang mga kasinungalingan. Ngunit habang tinitingnan niya ang larawan ni Sofia sa kanyang tabi, isang huling pag-aalinlangan ang dumaan sa kanyang isipan. Handa na ba siyang makita ang pagkadurog ng mundo ng kanyang anak kapag tuluyan ng gumuho ang maskara ng kanyang ama at ninang? Ang bawat hakbang ni Sofia sa pasilyo ng kanilang mansyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng malulutong na tuyong dahon, maingat at puno ng pangamba. Ngunit ang kanyang mundo ay tila biglang huminto nang marinig niya ang pamilyar na boses ng kanyang ninang Celestina mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng guest room. Hindi ang malambing na tinig na nakasanayan niya ang narinig ng dalaga, kundi isang matalim at mapanghusgang boses na nag-uusap sa telepono. Tinawag siya ni Celestina na isang paslit na sagabal sa kanilang plano ni Salvador. Isang batang kailangang itapon sa isang murang boarding school sa ibang bansa upang hindi makagulo sa kanilang pagsasama. Ang bawat salita ng babaeng itinuring niyang pangalawang ina ay tila mga lason na pumatay sa huling hibla ng kanyang pagkabata. Nang hihina ang mga tuhod na tumakbo si Sofia patungo sa kusina, kung saan natagpuan niya ang kanyang ina na si Sabina na tahimik na nagmamasan ng harina. Napansin ng dalaga ang mga mapupulang sugat sa kamay
ng kanyang ina. Ang mga pasong nakuha nito sa loob ng maraming taon para lamang mabigyan sila ng magandang buhay. Doon lamang lubos na naunawaan ni Sofia ang lahat. Ang pagod sa mga mata ni Sabina ay hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa bigat ng mga lihim na pilit nitong pinapasan para protektahan siya. "Mama, patawarin mo ako." Ang boses ni Sofia ay nabasag ng mga pigil na paghikbi habang yumayakap siya ng mahigpit sa kanyang ina. Sa gitna ng amoy ng harina at vanila, naganap ang isang pag-amin na matagal nang kinakailangan. Ipinakita ni Sabina sa kanyang anak ang katotohanan tungkol sa nawawalang pondo para sa kanyang pag-aaral, ang bawat sentimong ninakaw ni Salvador para sa luho ng ibang babae. Sa halip na matakot, ang pighati sa mga mata ni Sofia ay napalitan ng isang matinding galit at katapatan sa kanyang ina. Ang dalawang pusong dati ay pinaghihiwalay ng mga kasinungalingan ay muling nagbuklod sa ilalim ng iisang layunin. Nagpasya silang dalawa na gawin ang huling paghahanda para sa piging bukas. Magkasama nilang binuo ang isang espesyal na cake. Ang bawat sangkap ay hinaluan ng kanilang pag-asa at paninindigan. Habang maingat na inilalagay ni Sabina ang isang maliit na patak ng itim na pangkulay sa pinakagitna ng palaman ng cake, tila ba inilalagay niya ang lahat ng kadilimang idinulot ng pamilya Quinones sa kanilang buhay. Ang cake na ito ay magiging simbolo ng kanilang pagbangon. Isang matamis na panlabas na balat, ngunit may itim na katotohanang nakatago sa loob. Naghihintay na mahati sa harap ng lahat. Sa isang bihirang sandali ng kapayapaan, pinahid ni Sabina ang kaunting harina sa dulo ng ilong ng kanyang anak, isang munting biro na nagpabalik ng munting ngiti sa labi ni Sofia sa kabila ng kanilang pinagdaraanan. Ito ang uri ng kaligayahang hindi kayang bilhin ng anumang alahas ni Celestina. Isang pagmamahal na nakaugat sa katotohanan at tunay na malasakit. Nang sumapit ang oras ng pag-alis patungo sa hotel, ang bawat galaw ni Sabina ay puno ng dignidad. Suot ang kanyang gintong bestida, tila ba isa siyang mandirigmang nakasuot ng baluti. Sumakay sila sa sasakyan, kasama si Salvador na walang kamalay-malay sa bagyong parating. Habang pinapanood ni Sabina ang pagdaan ng mga ilaw ng lungsod sa labas ng bintana, naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang palad. Ang sasakyan ay huminto sa tapat ng naglalakihang mga ilaw ng hotel kung saan naghihintay ang kanilang mga kaaway. Ang bawat flash ng kamera sa labas ay tila mga kidlat na nagbabadya ng isang malaking pagsabog. Isang tanong ang nananatili sa isipan ni Sabina habang humahakbang siya papasok sa sapa ng mga mapagkunwari. Handa na ba ang kanyang puso na harapin ang huling piraso ng kanyang nakaraan upang tuluyang mabuo ang kanyang kinabukasan? Ang bulwagan ng Marangyang Hotel ay nababalot ng kinang ng mga naglalakihang kristal na chandelier. Tila mga bituing pilit ikinukulong sa loob ng isang ginintuang hawla. Ang bawat sulok ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak na humahalo sa amoy ng mamahaling alak at pabango ng mga panauhing nagmula sa mataas na lipunan. Sa gitna ng lahat, si Salvador ay suot ang kanyang pinakamagandang ngiti. Isang maskara ng pagiging perpektong asawa habang nakikipagkamay sa mga maimpluwensyang negosyante. Sa tabi naman niya ay si Doña Sagrario. Taas noong ipinagmamalaki ang kanilang pamilya. Tila ba ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay ginto na dapat sambahin ng lahat. Ngunit sa kabila ng kislap, may isang kulay na pilit sumisira sa kapayapaan ng paningin ni Sabina. Ang matingkad na pulang bestida ni Celestina. Ang kaibigang itinuring niyang kapatid ay nagniningning sa gitna ng karamihan. Tila isang apoy na handang tumupok sa lahat ng madaraanan. Ang bawat tawa ni Celestina at ang paraan ng pag-asikaso nito sa mga bisita ay nagpapahiwatig na sa isip nito. Siya na ang tunay na reyna ng gabing iyon, habang si Sabina ay isang palamuti na lamang na kailangang itapon pagkatapos ng okasyon. Nang dahan-dahang pumasok si Sabina sa gitna ng bulwagan,
Tila huminto ang paghinga ng mga naroroon. Suot ang kanyang gintong bestida. Hindi siya mukhang biktima. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mukha ay kalmado. At ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang uri ng lamig na tila bagawa siya sa pinakamatigas na yelo. Wala na ang bakas ng harina sa kanyang mga kuko. Wala na ang lungkot sa kanyang mga balintataw. Sa sandaling iyon, si Sabina ay isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Mula sa madilim na bahagi ng technical na booth, naramdaman ni Sabina ang isang pamilyar na titig. Naroon si Santino, nakasuot ng uniforme ng mga tekniko, matamang nagmamasid. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng ingay at kislap. Walang salitang binitawan, ngunit ang isang tipid na anggo ni Santino ay sapat na upang magbigay ng init sa nanlalamig na sistema ni Sabina. Isang tahimik na pangako na ang lahat ay handa na hindi siya mag-isa sa gitna ng kuta ng mga kaaway. Tumayo si Salvador sa gitna ng entablado at kinuha ang mikropono. Ang bawat salitang binitawan niya tungkol sa kanyang pagmamahal at pagpapahalaga kay Sabina ay tila mga insulto na dahan-dahang humihiwa sa pandinig ng kanyang asawa. Pinatunog ng mga bisita ang kanilang mga baso bilang pagpupugay, isang tunog na tila mga kampana ng kamatayan para sa huling hibla ng kanilang pagsasama. Pagkatapos ng mahabang talumpati, tinawag ni Salvador si Sabina sa entablado upang pirmahan ang dokumento na magsisilbing simbolo raw ng pagpapalawak ng kanilang bake shop sa ibang bansa. Inabot ni Salvador ang panulat na muling kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay nakatitig sa kanila, naghihintay sa isang makasaysayang pirma na tatapos sa lahat. Ang mukha ni Doña Sagrario ay puno ng pananabik, habang si Celestina ay pasimpleng lumapit sa gilid ng entablado, tila handang sumalo sa anumang labi ng tagumpay. Hinawakan ni Sabina ang panulat. Ang lamig ng bakal nito ay tumagos sa kanyang palad hanggang sa maramdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Tumingin siya kay Salvador, pagkatapos ay sa mga panauhin, at huli ay sa screen na nasa kanyang likuran na nananatiling madilim. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Tila bawat isa ay pinipiling manatiling tahimik sa gitna ng hindi maipaliwanag na tensyon. Itinapat ni Sabina ang dulo ng panulat sa puting papel. Bahagyang nanginig ang kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pasyang unti-unting nabubuo sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, ramdam niyang handa na siyang harapin ang katotohanan at wakasan ang mga kasinungalingang matagal nang bumabalot sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila isang telang biglang napunit nang bawiin ni Sabina ang kanyang kamay mula sa dokumento. Sa halip na idampi ang dulo ng panulat sa papel, dahan-dahang hinigpitan ni Sabina ang pagkakahawak dito hanggang sa ang matibay na katawan ng mamatanging pluma ay tuluyang nabali sa gitna ng kanyang mga daliri. Ang mga piraso nito ay nahulog at gumulong sa ibabaw ng makintab na entablado, isang tanawing nagpatahimik sa bawat panauhing naroroon. Tumingin ng diretso si Sabina sa mga mata ni Salvador. Ang kanyang mga balintataw ay hindi nakakikitaan ng takot o pag-aalinlangan. Bukas na ang mga mata ko, Salvador. Ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit may talim na tila humihiwa sa hangin. Akala niyo ba ay mananatili akong bulag sa mga duming itinatago niyo sa likod ng pangalang Quinones? Ang bawat salita niya ay umalingaw-ngaw sa pamamagitan ng mikropono, tila isang hatol na hindi na mababawi pa. Sa isang iglap, ang higanteng LED screen sa kanyang likuran na dapat ay magpapakita ng kasaysayan ng backshop ay biglang nagkaroon ng buhay. Ngunit hindi ang mga larawan ng tinapay ang lumitaw, kundi ang mga malilinaw na kopya ng bank statements, mga dokumento ng Company SS at ang mga ilegal na transaksyong ginawa ni Salvador. Ang bawat pahinang lumalabas sa screen ay tila mga sampal na dumapo sa mukha ni Salvador na unti-unting namutla at nawala ng kulay. Ang mga bulungan ng mga panauhin ay tila isang mabilis
na agos ng tubig na bumalot sa buong sapa ng mga mapagkunwari. Hindi pa doon natapos ang lahat. Ang boses ni Salvador na nanggagaling sa mga speaker ay pumuno sa buong bulwagan. Isang lihim na pag-uusap kung saan nilalait nito ang sariling ina na si Doña Sagrario. Tinatawag itong matandang sakim na madaling paikutin sa pera. Nakita ni Sabina ang pagguho ng mukha ng kanyang biyenan. Ang mga mata nito ay nanlaki sa gulat, habang ang kanyang rosaryo ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Kasunod nito ay ang boses ni Celestina na malinaw na nagpaplano kung paano nila itatakas ang pera at iiwan si Sabina upang harapin ang mga kaso ng pag-iwas sa buwis. Humarap si Sabina sa karamihan. Ang kanyang gintong bestida ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw, ngunit ang kanyang aura ay mas maliwanag pa kaysa sa anumang hiyas. Nais kong ipaalam sa lahat, lalo na sa mga kasosyo sa negosyo, na ang bakay shop na ito ay isa na lamang ruida na balot ng utang at mga ilegal na gawain. Ang lahat ng orihinal na recipe na siyang buhay ng negosyong ito ay legal ko nang narehistro sa ilalim ng sarili kong pangalan. Ang iniwan ko sa inyo ay isang walang laman na kahon dahil sa matinding galit at kahihiyan na wala ang kontrol ni Salvador. Sinubukan niyang lundagin si Sabina at itaas ang kanyang kamay upang saktan ng asawa sa harap ng lahat. Ngunit bago pa man dumapo ang anumang hapdi, mabilis na lumabas si Santino mula sa anino ng mga tekniko. Sa isang matatag na pagkakahawak, pinigilan ni Santino ang braso ni Salvador. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang babala na hindi dapat baliwalain. Ang mga tauhan ng seguridad ng hotel ay mabilis ding dumating upang tuluyang ilayo ang nanggagalaiting asawa. Sa gilid ng entablado, nakita ni Sabina si Celestina na pilit na nagtatago sa likod ng mga kurtina. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha habang ang mga panauhin ay nagbabato sa kanya ng mga matatalim na tingin ng pag-uyam at pandidiri. Ang reyna ng gabing iyon ay tuluyan ng naging isang pulubi sa paningin ng lipunang pilit niyang inakyat sa pamamagitan ng kataksilan. Tumingin si Sabina kay Sofia na nakatayo malapit sa entablado. Ang dalaga ay hindi umiiyak. Sa halip, nakita ni Sabina ang paghanga at katatagan sa mga mata ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang bigat na dinala ni Sabina sa loob ng 15 taon ay tila dahan-dahang sumama sa hangin. Ang kaharian ng mga Quinones ay tuluyan ng gumuho sa ilalim ng sarili nitong mga kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng mga abo, isang bagong Sabina ang nagniningning. Isang babaeng hindi na kailangan pang magtago sa likod ng harina upang patunayan ang kanyang halaga. Dahan-dahang binawi ni Sabina ang laylayan ng kanyang gintong bestida mula sa nanginginig na mga kamay ni Doña Sagrario. Ang bawat daliri ng matanda na pilit humahawak sa tela ay tila mga huling piraso ng isang gumuho ng imperyo. Walang anumang awa ang mababakas sa mukha ni Sabina, tanging isang malalim at malamig na kapayapaan. Ang utang na loob na paulit-ulit na ipinambubusal sa kanyang bibig ay tuluyan na niyang nilunod sa katotohanan. Ang utang na loob ko sa pamilyang ito ay nabayaran na ng dugo, luha, at pawis ko sa loob ng 15 taon. Ang boses ni Sabina ay matatag, walang panginginig. Mula sa gabing ito, wala na kayong mahihita sa akin. It's over, Mama. Tapos na ang panahong ako ang laging nagbabayad para sa mga kasalanan nyo. Sa kabilang bahagi ng entablado, ang bawat hakbang ng mga awtoridad ay naglalabas ng tunog ng mabibigat na sapatos sa makintab na sahig. Ang tunog ng mga bakal na naglalapat ay umalingaw-ngaw ng tuluyan ng ikandado ang mga posas sa mga kamay ni Salvador. Ang mukha ng kanyang asawa ay puno ng takot at kahihiyan. Isang anino ng dating lalaking hambog na akala ay pag-aari niya ang mundo. Si Celestina naman ay tila isang basang sisiw na pilit itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang mga daliri, habang ang mga dating kaibigan ay nagpapakawala ng mga matatalim na salita ng pag-uyam.
Ang bulwagan na dati ay puno ng kislap at tawanan ay naging isang malawak na disyerto ng kahihiyan. Ang mga panauhin ay dahan-dahang lumabas. Dala ang mga kwentong tiyak na magiging mitsa ng pagbagsak ng pangalang Quinones sa buong Makati. Naiwan ng mga kalat ng pagkain, mga basag na baso, at ang mga pangarap na itinayo sa kasinungalingan. Lumapit si Sofia kay Sabina at hinawakan ng kamay ng kanyang ina. Ang lamig ng kamay ng dalaga ay unti-unting napalitan ng init ng kanilang muling pagbubuklod. Kasama si Santino, dahan-dahan silang naglakad palabas ng hotel. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahalik sa kanilang mga pisngi. Tila ba binabati sila ng kalayaang matagal na nilang ipinagkait sa kanilang mga sarili. Nang marating nila ang sasakyan, tumigil si Sabina at huminga ng malalim. Ang bawat hininga niya ay tila mas magaan kaysa sa nakalipas na dekada. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Sabina ang isang banayad na haplos sa kanyang palad. Inabot ni Santino ang kanyang kamay, hindi upang angkinin, kundi upang maging sandigan. Ang bawat daliri ni Santino na humahawak sa kanya ay nagpaparamdam ng isang uri ng seguridad na hindi nakabatay sa kayamanan, kundi sa katapatan at paggalang. Isang munting nangiti ang sumilay sa mga labi ni Sabina habang nakatingin sa lalaking na natili sa tabi niya sa gitna ng bagyo. Habang binabaybay nila ang daan pauwi, nadaanan nila ang lumang bakishop. Ang mga ilaw nito ay patay na at ang mga pintuan ay nababalot na ng dilaw na tape mula sa bangko at mga awtoridad. Ang gusaling naging saksi ng kanyang pagpapakakuba ay isa na lamang piping alaala ng kanyang kahapon. Ngunit sa halip na malungkot, naramdaman ni Sabina ang munting alab ng bagong pag-asa sa kanyang dibdib. Isang bagong umaga ang unti-unting sumisikat sa dulo ng kalsada. Ang mga kulay ng liwayway ay nagbabadya ng isang bagong kabanata. Habang nakasandal si Sofia sa kanyang balikat at hawak-hawak ang kamay ni Santino, alam ni Sabina na sa wakas, tapos na ang gabi ng mga anino. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, isang munting tanong ang nananatiling nakasabit. Handa na nga ba ang mundo sa muling pagbangon ng isang Sabina na hindi na lamang nagmamasa ng harina, kundi humuhubog na ng sarili niyang tadhana? Isang taon ang mabilis na lumipas. Tila isang mahabang panaginip na dahan-dahang naglalaho sa pagsikat ng bagong araw. Ang halimuyak ng bagong lutong tinapay at sariwang mantikilya ay muling pumupuno sa hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, ang amoy ay hindi na nagdadala ng bigat ng pighati. Sa gitna ng Makati, isang maliit, ngunit maliwanag na tindahang may pangalang Sabina's Heart ang naging paborito ng mga tao. Ang bawat sulok nito ay puno ng liwanag, mga halamang nagbibigay ng buhay, at ang tunog ng masasayang tinig ng mga suki na tila isang awit ng tagumpay. Sa loob ng opisina, bahagyang napatingin si Sabina sa isang maliit na telebisyon. Isang balita ang nagpakita ng mga larawan ng mga nahatulan sa kaso ng malakihang pag-iwas sa buwis at paglilinis ng pera. Nakita niya ang mukha ni Salvador sa likod ng mga rehas. Wala na ang dating kislap ng kayabangan. Tanging isang lantang anino na lamang ng lalaking dati ay kinatatakutan niya. Nabalitaan din niya na si Celestina ay namumuhay na ngayon sa hirap. Iniwan ng mga dating kaibigang material at kinamumuhian ng lipunang pilit niyang nilinlang. Si Doña Sagrario naman ay nananatili sa isang maliit na paupahang bahay, malayo sa karangyaan ng mansyong Quinones na tuluyan ng nailit ng bangko. Naitanong ni Sabina sa kanyang sarili kung napatawad na ba niya ang mga ito. Sa gitna ng kanyang katahimikan, nalaman niya ang sagot. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang pagyakap muli sa mga nanakit sa kanya, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang magkaroon pa ang mga ito ng puwang sa kanyang isipan. Ang kanyang kapayapaan ay hindi na nakasalalay sa paghihiganti, kundi sa katotohanang wala na silang kapangyarihan sa kanyang damdamin. Ang kanyang puso ay malaya na, hindi dahil sa nakalimot siya,
kundi dahil mas pinili niyang mahalin ang sarili at ang kanyang anak. Pumasok si Sofia sa tindahan, suot ang kanyang uniforme sa kolehiyo. Ang dalaga ay kumukuha na ngayon ng kursong Business Administration upang balang araw ay siya naman ang magpatakbo ng kanilang lumalagong negosyo. Ang mangiti ni Sofia ay wala ng bahid ng pag-aalinlangan, isang dalisay na kaligayahan na nagpapatunay na ang sugat ng nakaraan ay tuluyan ng naghilom. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay ng anak sa kanyang ina. Isang pasasalamat na hindi na kailangan pang bigkasin. Sa paglubog ng araw, dahan-dahang pumasok si Santino sa loob ng tindahan. Bitbit niya ang isang maliit na tasa ng mainit na tsaa ng chamomile. Lumapit siya kay Sabina at maingat na ipinatong ang kanyang kamay sa likuran ng upuan ng babae, isang banayad na haplos na nagdadala ng init at seguridad. Walang salitang binitawan, ngunit sa pagtatama ng kanilang mga paningin, naramdaman ni Sabina ang isang uri ng pag-ibig na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Isang pagmamahal na nakabatay sa respeto, katapatan at pag-unawa. Dahan-dahang isinandal ni Sabina ang kanyang ulo sa balikat ni Santino. Hinahayaan ng kanyang sarili na madama ang tibok ng puso ng lalaking nanatili sa kanyang tabi mula sa gitna ng bagyo hanggang sa pagsikat ng bahaghari. Ang mahalagang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang pagsasakripisyo para sa pamilya ay dakila, ngunit ang paglimot sa sariling halaga ay isang kasalanang hindi dapat balikan. Ang isang babae ay hindi kailangang maging martir upang maging banal. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtanggap na karapat-dapat ka ring mahalin, respetuhin, at magkaroon ng sariling tinig. Habang pinagmamasdan ni Sabina ang mga huling sinag ng araw na tumatama sa mga bagong lutong tinapay, nalaman niyang tapos na ang panahon ng pagmamasa ng harina sa dilim. Ang bawat bukas ay isa ng pagkakataon upang humubog ng sarili niyang tadhana. Bitbit ang mga pilat ng nakaraan bilang mga medalya ng kanyang muling pagsilang. Ang halimuyak ng bagong umaga ay tuluyan ng bumalot sa kanyang buong pagkatao.